Tatakot ako kay Betty, baka mawala si Kay. Akala ko nga po yung pagliit ng buko niya, okay na. Nung pinakita po sa amin yung resulta ng MRI, bukol po niya, pumasok po sa loob po ng bungo niya. Malapit na po sa utak niya. Talagang dikit na po. Sana po ma-save po si Kay. Wala po akong masabi. Sabi nga po ng doktor niya, akala nga daw po niya okay na rin. Kasi nung nakita po ng doktor niya, to talagang ang laki ng buko. Nung na-MRI po yun. Kasi, tingnan mo, parang ano lang siya. Ay po. Child! Ay, Ha? yan, sabi nga po sa amin ng doktor, yung kalikutan niya na yan, baka pag na-operan siya, makawala na. Yung pag-alis niyo ng ospital pag inoperahan, hindi niyo sigurado kung parehong kail pa rin yung uuwi dito sa bahay. Opo. Mga kababayan, unang-una po idasal, ano? Tapos para higit po nating matulungan pa rin si Kyle sa kanyang kalagayan, please share this video po. Sana po matulungan niyo po ako. Sana po siya inapagamot namin. Sarado si Kyle. Dami! Meron kayong lang. Bill po, bill. Bibigay lang po ng bill. Ano, sige mo lo. At nagulat ka, nanay. Akala ko tapos ngayon, tuloy pa nga. Asan sa Ate Christine? Pumasok po. Saan? Yan po sa kantin. Kahit po tayo. Ay, si Kyle. Saan po? Malapit lang? Opo. Ah, punta mo muna sa ate. Baka eh. Kahit po tayo. Ay, tulog na tulog ang Kyle namin. Mamaya na mga ibigay. May tao dyan, sige. Di ba? Nag-sideline po siya. Opo. Doon pa po yun. Buti naman kahit papaano eh. Opo ko na. May mapapagkunan si Baby Kyle. Tulog na tulog oh. Opo. Tagal din po kasi ano siya. Puyat siya sa gabi. Oo, naiirita sa ano na. Pero lagi niya akong tinutulugan bawat dating ko tulog. Pag gising po yan, maligalig po yan po yan. Masayahin ho yan, lundag ng lundag, takbo ng takbo. Kaya bawal nga lang po kami ng doktor. Gawa nga po baka magsusuka na naman. Saan ka galing, ha? Pumasok po. Dumating na po. O bakit ka lumabas? Ha? Pumasok ka pala. Bakit ka lumabas? Pang-abala ka sa kwentuhan namin ni nanay. Ay, nangal ako. Ba't malayo ba? Hindi, dyan lang po. Maingat. Dami ko pong hinugasan eh. Sa kabilang ring. Dito ka muna. Yan. Malayo pa ang aking pinanggalingan. Kaya nga po, kaya umuwi ako eh. Hindi, gusto ko lang makita si Kyle. Upo ka dito, te. Kumusta na ba si Kyle? Ayan po, Kuya Benji. Kailangan niya po siyang operahan eh. Kasi yung bukol po niya pumasok sa loob ng ulo. Kahit po ako'y nasa trabaho, hindi ako mapakali. Ano bang operang gagawin daw? Ano sabi ng doktor? Yun yung Kuya Benji, tatanggalin daw po yung pinakabukol. Kasi nakalaki daw po talaga. Yung bukol na nasa sa... Opo, yung pagliit po pala niya yung sa loob. Yung pagliit ng bukol sa... Opo, dati Di ba po lumiit naman na yung ako, sa opo. likod ng ulo niya? Ano? Ano daw po, sa loob siya pumasok. Kumbaga, dati palabas. Ngayon pumasok talaga sa loob, kaya pala lumihit. Pag sinabing operasyon, Ate Christine, gaano kaselan yung Sobra operasyon? po, pinagre-ready nga po kami ng doktor. Sabi, baka daw po hindi magising si Kay. Sabi ko lang, Kuya Betty, natatakot ako. Kasi sabi ko nga kay Mama, huwag natin po opera. Kasi sabi po, hindi mapaparalyze. Hindi magigising.
Kasi once na operahan po yan. Delikado talaga. Yun nga po, puro follow up eh. Kasi hindi raw po agad-agad mabibigyan siya ng schedule. Talaga puro follow up daw. Kasi pag ulo, delikado daw po talaga. Kyle, bebe. Ay, gumising. Kyle. Laging itong tinutulugan ako, Kuya Benji, tuwing darating ako laging tulog. Di ba parang walang sakit, ano? Opo. Ang lusog-lusog ng Yun nga kanya. po sabi ng doktor niya dun sa PGH. Kalaya lang, nakakatakot yung pagiging malusog niya. Sabi nga po, isa na makayanan daw po niya. Sabi nga po, malaking operasyon daw po talaga yung gagawin sa kanya. Ulitin ko lang, ano? Pumasok yung... Anong sitwasyon ng bukol sa loob? Yung bukol po niya, pumasok po sa loob po ng bungo niya. Malapit na po sa utak niya. Talagang dikit na po. Ngayon, konting ano lang daw po niya, talaga susuka. Kasi yung utak daw niya, Kuya Benji, yung pinakabukol talaga, nakasiksik talaga siya sa pinakautak ni Kyle. Kasi utak eh. Anong sabi? Gaano ka-sensitive yung operasyon? Sobrang delikado, Kuya Benji. Kasi magagalaw nga daw po yung brain niya. Kaya, delikado daw po talaga. Kung hindi ooperahan, anong pwedeng mangyari? Yan, pwede din daw kung hindi na siya magising. No choice. Nung nakaraan nga, Kuya Benji, nasa ospital na po kami. Ginigising siya ng doktor, hindi po talaga siya magising. Pinagtutusok lang po itong mga paa niya. Yun. Sabi nga po ng doktor, hindi raw po talaga yun normal. Kaya, nung nakaraan, pina-admit siya eh. Akala ko nga po yung pag-date ng bukol niya, okay na. Nung pinakita po sa amin yung resulta ng MRI, yun po, kitang-kita po talaga na nakasiksik talaga yung bukol niya. Tatakot ako kay Betty, makamawala si Kyle. Takot po siya. Kasi nawalan na po ako ng anak eh. Kaya ayoko na pong maulit. Kahit po naghihirap. Talagang inaano ko po talaga si Kyle, dalhin na po sa ospital kasi gusto ko po talaga siya gumaling. Bukod dun sa pangangailangan pinansyal, Ate Christine, ano yung gusto mo pa rin ipanawagan dun sa ating mga kababayan? Yun po, sana po pakisama niyo po si Kyle sa dasal niyo po kasi kailangan po talaga ni Kyle ng dasal. Yun po. Gusto Kumusta po yung namin yung makasama. Pad? Pag sinabing operasyon, may gastos. Paano yung gastos, Ate Christine? Yun po, sabi sa amin po, operahan daw po siya. Pag daw po walang sa ospital na yun, kailangan din daw po namin bilhin. Bawa yung gamot. Para yung naging case ni Baby Bianca, ano? Sa mga oras na ba ito, may hawak kayo? Wala, Kuya Benji, kasi nung pabalik-balik po kami, laki po ng pamasahe. Sa February 8 nga po, follow up na naman siya. Kasi x-ray daw po bago siya operahan. Kaya mga kababayan, sa isa po muling pagkakataon, sana katulad ng kay Baby Bianca, yan, this time, yan, paglalambing naman natin for Baby Kyle. Kasi ayun, napakaselan po talaga ng gagawing operasyon. Bagamat may nalalapitan naman talaga ng tulong yun sa gagawing operasyon. Kaya lang, napakahalaga rin na meron po silang magkaroon sila ng panggastos para dun po sa ibang pangangailangan, lalong-lalo na yung mga hindi po inaasahang kailangan bilhin, kailangan pagkagastusan. Kahit yung pagpunta ng Manila, Ate Christine, talagang talaga. kasi sila po from Calamba, tapos saan kayo pumupunta? PGH. So talagang sa pagluwas-luwas pa lang po, budget na. Ayun, sa mga nais po mag-send ng pagmamahal, dun sa account natin, isang maiksing message for Kyle. Yun po para, alam ko na yun po para sa kanila, and then pwede rin po kayo mag-message.
ako masabi. Kasi talagang yan, nararamdaman ko po yung kalagayan ni Kyle. Kaya nga si Ate Christine, di ba? Yan, dinat na namin wala sa bahay. Pumasok po ako, pag hindi po ako nagtrabaho, hindi po kami kakain. Kasi ako na po ang nagtatrabaho. Pangkain pa lang yun, di ba? Opo, pangkain. Paano pa yung pangangailangan ng baby namin na yan? Nga po, minsan na lang. Ay, nauntog ang ulo mo. Kaya lang sa pagkakataong ito, Ate Christine, tulad na sinabi ko sa iyo, medyo kailangan nating mga tok pa rin, kasi wala pa tayo uling. Kailangan nating, Kyle, yan, mamamas ko pa tayo sa kanila, ha? Pihiyak. Yun din yung reason kaya binisita ko kayo. Kasi unang-una, para makita kayo inyong kalagayan, para makita din ng mga kababayan natin yung pangangailangan. Kasi sa pagkakataong ito yung sinabi ko sa iyo dati. Ayan. Ito yung ichinat ko po kay ate kasi sabi ko baka kailangan niya. Kasi talagang, to be honest, ito lang talaga yung natanggap ko for Kyle. Kaya ayan, buti naman personal ko pong naiabot. Yan ay medyo matagal na rin sa akin. Yan nga lang. Yan, sabi nga natin, Christine, hoping na madagdagan, makaipon. Kaya lang, yan, kailangan po talaga natin bisitahin si Kyle. Yan, Ate Christine, yan ay mula kay Ma'am Joy Bermudez Dimson. Yan, maraming salamat kay po, ma'am, sa binigay niyo po kay Kyle. Pandagdag po to sa pamasahe po namin paluwas. Maraming salamat po, ma'am. At sana umpisa ulit, na. Po. Ate Christine, ito ulit yung chance, ha? Malayo ang Batangas. Ito ulit yung chance. Dito mo na ibuhos lahat ng gusto mong sabihin kasi iba pag sa iyo nang galing kumpara dun sa akin. So, ito yung time. Pwede kang manawagan kung anong gusto mong sabihin, kung ano yung nararamdaman mo. Po na lumalapit po sa inyo ng tulong po. Pinansyal para po kay Kyle. Kailangan po talaga namin ng tulong. Lalo po to, operahan po siya. Wala po talaga akong kakayahan. Kasi single mom lang po ako. Nag-aaral po yung anak ko. Sana po matulungan niyo po kami. Saka po, yung dasal po, yun po talaga yung mahalaga po. Sana po ma-save po si Kyle. Wala po akong masabi. Sana po matulungan niyo po ako. Sana po siya ay napagamot namin. Sobrang hirap po. Nagpapasalamat din po ako sa mga nagpapaabot po kahit papano po eh. May nakukuha na po kami pag lumuluwas po. Naalala niyo pa rin po si Kyle sa tulong po ni Kuya Benji. Kundi po dahil sa kanya, hindi po malalaman na si Kyle po tuloy. Ganun na yung sakit. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo po, Kuya Benji. Papasalamat po talaga ako sa inyo.